Good evening, sir. Good evening, classmate. I'm Lloyd Moscoso, reporting from Group 4. So, ang i-discuss po natin ngayon about po sa may mga tips and preparedness in the time of the disaster. So, unang-una po kailangan natin ma-identify kung anong klaseng disaster po yung makakaharap natin or mai-encounter natin para maging akma din yung mga gagawin natin, mga bagay-bagay para makasurvive. So, ito nga pala, preparedness. So, kailangan natin na i-develop ang emergency plan. Sa isang family, dapat meron tayong emergency plan na tinatawag. Kumbaga, isa dito yung pag-conduct ng mga drills, yung mga kasanayan, stockpile resources, at ito yung mga enough supply para mapagaan natin yung mga effect ng mga disaster para na darating sa atin. So, ito nga po pala yung mga tips and preparedness na dapat nating tandaan. So, prepare the self-sufficient for at least 3 days by putting together an emergency kit including perishable goods, water, a flashlight, a portable, battery-operated radio or television, extra batteries, medicine, antibacterial hand wipes or gel, first aid kit. Yan. Siyempre, nandiyan na rin yung mga kasama yung mga ibang clothes natin. Yan, sanitation supply. So, kinakailangan natin ganito yung mag-supply po tayo ng enough food for at least 3 days. Kasi pag dumating po yung disaster sa atin, hindi natin masasabi kung gaano ito katagal. Diba? At least meron tayong enough na at least 3 days. Kumbaga, enough time na rin yan para dumating yung mga rescuer sa atin. Ma-rescue tayo. So, kailangan din natin ng flashlight. So, in time na halimbawa po mag-brand out, yung flashlight po yan yung magiging sight natin para makita natin yung mga halimbawa yung mga lalakaran natin, pupuntahan natin, mga hahawakan natin. Diba? Bukod po sa may flashlight, kailangan din natin syempre mga portable battery operated kagaya ng radio or television. So yan po yung needs natin na in time naman po na habang wala pa po yung mga rescuer, needs natin yan na makinig tayo sa may radio or television, yung portable na operated po para kung sakaling wala pa po yung mga rescuer sa atin, makakapagbigay sila ng mga idea o kaalaman at instruction kung ano yung mga dapat natin gawin in time of disaster. So malaking tulong din po sa atin yun habang wala pa po yung mga rescuer. Extra battery, syempre, kagaya na lang po na pagka nalobat na yung flashlight natin, diba? Extra battery for that, tsaka yung sa mga radio, battery operated or television. Siyempre, kailangan din natin ng medicine. Hindi natin masasabi, di ba? Malay natin, dumating yung disaster. Yung iba, siyempre, malay mo, masama na yung pakiramdam. So, kailangan din natin magtabi ng medicine. Or pag yung time na dumating na yung disaster, nandiyan yung pwede tayong magkasakit. Yung sumama ang pakiramdam, magkalagnat, di ba? Yung patig, ganun. Siyempre, hindi din natin yung mga antibacterial hand wipes or gel. Habang kakain tayo, natural, madumi po yung sitwasyon na yung ganun sitwasyon. Kailangan din natin mag-sanitize ng ating mga hand. Siyempre, yung mga first aid kit. Yan, hindi po dapat mawala din yan. Mga extra cloth. Yan. Kailangan din po natin magtabi yan in time of disaster. Kailangan din po natin mag-conduct ng practice drill. So, hindi lang ikaw at yung pamilya pwedeng maligtas. At alam mo kung saan yung location area sa inyong bahay na ligtas, yung safe para sa inyo. Diba? So, kailangan din magkaroon ka ng sariling, you know how to decide, kumbaga, kung saan kayong pwedeng magsama, ganyan, sa isang sulok ng bahay, kung saan kayo pwedeng magsama na ligtas. Hindi yung basta lang na kung saan lang sila mapupunta. At least ikaw alam mo kung saan yung ligtas sa inyong bahay. Siyempre, kailangan din natin yung tumingin din sa mga surround natin, sa mga relatives or neighbors
Na syempre kung sa may bahay mo, kailangan i-double check mo din yan. Halimbawa yung mga pundasyon ng bahay mo, hindi na matibay at alam mong magpa-fall down na siya, syempre kailangan i-check mo rin sa may surround mo yung mga relatives or neighbors. Kung ang bahay ba nila safe talaga. So, doon magkakaroon kayo ng emergency evacuate to transfer your family tsaka ikaw papunta doon sa may neighbors or relatives mo na alam mong mas safe, 'di ba? Syempre, unang-una sa isang family, meron tayo diyan na yung mga elderly, mga matatanda na hirap na maglakad, mga infant or babies, ganyan, yung mga babies, ganyan mga kids. Syempre, ano din natin 'yan. Unahin din natin yung silang mga kaligtasan nila kasi unang-una sa mga disaster ng ganyan, yung iba, 'di ba, yung tense sila, ganyan, natataranta. Kumbaga, hindi sila makalakad ng maayos, ng mabilis, ganun. Kumbaga, i-assist natin sila sa mga ganong sitwasyon. Siyempre, kailangan din sa isang bahay, at least 2 marunong matuto or marunong ng first aid at CPR. Diba? Kasi, unang-una naman kasi sa may community natin, meron dyan yung mga Red Cross na yung pwede kang mag-train sa kanila, mga organization na ganyan bukod sa may Red Cross, iba pa po yan. So syempre kailangan sa may pamamahay din, alam dapat din natin kung paano pag shutdown ng electricity, mga gas stove, yan, i-prioritize din natin yan. Halimbawa kung nasa may bahay pa tayo, diba, kunyari hindi pa nagba-brand out, ganun. Siyempre, kailangan agapan mo na rin yan na you know how to shut down. Hindi yung basta-basta ka lang diba? Malay mo, pwede ka pa makuryente or sa mga gas stove, pwedeng mag-leak yan. Halimbawa, hindi na siya nag-intact yung mga host niya, ganun. Kumbaga, dapat alam mo din kung paano yun i-shut down. So, siyempre, kailangan sa isang pamamahay, siyempre, iba-ibang disaster ang ma-encounter natin, diba? Depende yan. Pwede mo rin na halimbawa na yung mga heavy things niya sa may bahay, kailangan i-check mo rin siya na either na yung above the head, ganun, pwede siyang mahulog, matamaan kayo. Kumbaga, i-secure nyo rin siya. Ganun yung mga mga tips na preparedness para sa mga in time of disaster na dapat natin gawin. So, yun yung mga bagay na halimbawa na mga parang mga basic na kailangan natin gawin in times of disaster para sa ating kaligtasan. So, ulit-muli, ako po pala si Lloyd Moscoso, ang nagre-report mula sa Grouper. Thank you.